what makes you think this is the first time we've had this conversation? Narito na ang season finale ng Loki Season 2. Ano na kaya mga detalye at mga bagay na dapat mong malaman sa episode 6? Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Ang pamagat ng episode na ito ay Glorious Purpose. Ito rin yung pamagat ng episode 1 mula sa season 1. At higit sa lahat, isa ito sa mga linya niya. And I am burdened with glorious purpose. Mapapansin natin ang logo ng Marvel Studio ay paatras ang estilo. Nagpapaalala sa atin na si Loki ay bumalik sa nakaraan. Nakita natin ito sa mga sumunod na eksena. Dahil kailangan niyang baguhin ang nakaraan upang mailigtas ang multiverse na nangyari na rin sa comics. Sa comic na Loki Agent of Asgard at istorya nito, ang pagbabagong buhay ni Loki para sa pangalawang pagkakataon at unayan sa lahat na hindi siya kalaban na nakikita natin ngayon sa Loki series. At si Loki sa comics, may kakayahan ding makapunta sa ibang panahon na oras. At sa comics na ito, siya ay naging God of Stories na dating God of Mischief. At alam nyo bang ang comics na ito ay siyang kadugsong ng Avengers Secret Wars. Binalikan nila ang paulit-ulit kung paano maayos ang temporal loom, pero sa huli, hindi pa rin sila nagtatagumpay. Nalaman ni Loki na kaya pala hindi ito naayos dahil ang multiverse ay infinite o walang katapusan. Bumalik siya bago patayin ni Sylvie si He Who Remains mula sa season 1 at napag-alaman natin na alam ni He Who Remains na mangyayari ang lahat ng ito. At plano niya ito simula pa lang noong season 1. At nalaman ni Loki na walang makakapigil sa pagkasira ng temporal loom dahil trabaho ito ng He Who Remains ang proteksyonan ng sacred timeline at hayaang mabura ang ibang timeline at doon na napagtanto ni Loki ang kanyang glorious purpose. Balak niyang sirain ang plano ni He Who Remains at ito ay ang balikan ng una niyang rason simula ng unang pelikula ng Avengers, ang maghari o mamuno. Hindi niya kaya makitang masira ang TVA o makitang patay si He Who Remains. Kailangan niyang pumalit at palitan ang mismong sistema kasama siya. Nalaman niyang hindi ito tungkol sa pagsasakripisyo ng ibang tao kundi pagsasakripisyo ng sarili para sa ibang tao. Sumugod siya papunta sa temporal loop at tuluyan niya itong winasak at sinubukang ipunin lahat ng natirang timeline at muling gawing isa. At may kita natin ang hugis puno na kamukha ng Yggdrasil tree, ang puno ng buhay na mula sa Norse mythology na humahawak sa 9 realms na minsan ang nabanggit ni Thor. Our world is one of the 9 realms of the cosmos, linked to each other by the branches of Yggdrasil, the world's tree. Ang punong ito ay nakita rin natin sa season finale ng What If Season 2. Samantala, may kita natin ang bagong TVA. Trabaho naman nila na hanapin at pigilan ang mga variants ni He Who Remains. Pakinggan natin ito. I guess one of them caused a little bit of a ruckus on 616 adjacent realm, but they handled it. Ang sinabi niyang insidente ay kagagawan ni Kang the Conqueror sa pelikulang Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ang TVA ay pinatatakbo na nila Hunter B-15 at Mobius, habang si Ravonna Renslayer ay napunta sa Void at may tsansang kinain na siya ni Alioth o iligtas siya ng another variant ni He Who Remains at gawing head of army. Nagkatotoo na ang takot na ayaw maranasan ni Loki. Siya ngayon ay nag-iisa habang buhay para sa kabutihan ng iba. Hindi nating masasabing happy ending ito dahil nagkalat pa rin ang mga variants ni Kang the Conqueror at ang ilan pa sa kanila ay balak maghasik ng digmaan at maaaring makita natin muli lahat ng superheroes or supervillains kasama si Loki na tapusin ang digmaang ito. Ito ang M-Stream, huwag magsasawang sumuporta, manood dito sa paborito mong Pinoy channel. See you on the next one.